Once again, good morning. On 4th September 1975, a man was given birth to Osmondo Salvacion and Mrs. Divinia Nunez Salvacion. During his college, he earned a degree of Bachelor of Science in Accountancy in Colegio de San Juan de Letran. He is a simple and handsome man. And of course, married to a beautiful woman, Ma'am Yvonne Perez Salvacion, where they were blessed with equally handsome boy, Anton. In 2019, it was the pride of Moboanos when he was chosen as the new local chief executive of Mobo during the local elections. During his first term to present, Moboanos were surprised and amazed with the unimaginable number of projects and achievements. Some of the highlights are infrastructure development projects, social services, tourism development project, agriculture, health services, and many more projects. Indeed, our mayor is a very promising municipal mayor, known not only in our locality, but in the entire province of Masbate. The growing progress of our municipality is a manifestation of his true public service and his excellence as public servant. Ladies and gentlemen, the municipal mayor-elect in his second term, the mayor known to his title, the working mayor. Please welcome Honorable Raymond Osmundo Nunez Salvacion. Please rise as we welcome our Honorable Mayor-elect. Ako si Raymond Osmundo N. Salvacion ng Bagakay, Mobo, Masbate na hinihiran sa katungkulan bilang Municipal Mayor ng Mobo, Masbate. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagtaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinag-iiral ng mga sadyang itinakdang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At usa kong babalikatin ang pananagutan ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas.
kasiyahan nawa ako ng Diyos. We present to you the Honorable Mayor Raymond Osmundo N. Salvacion of the Municipality of Bogo. Okay. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat. To our presiding judge, Diana Tambaco Sanchez. Thank you very much po for the second time around. Pinagbigyan po tayo ni Judge Diana. Siyempre, sa akon political financier, nahutanahin akon inikanan. Anak ko na makat sa nakon niloy. Di man siyempre mangyayari na kung dili sa inda suporta. Congratulate ko anak ko na Honorable Vice Mayor J.P. Lim kag sa niya pamilya. Siyempre, anak kong gwapo na Provincial Board Member Chris Espinosa. Kaupo na akong boss, si Boss Mario. Kaganapan isang pa na boss, si Ma'am Carmen. Sa akong asawa, na siyempre, ada pa rin nakasuporta, kag sa napon ng anak, si Anton, anak kong kamaranghod, anak kong buong pamilya, kag sa aton mga sangguniang bayan members na mga nanggarana. Ito mga wala nanggarana, better luck next time. May kapuman another 3 years. Sa aton mga barangay officials headed by our ABC President Cap Aileen Bustamante, ang aton mga barangay officials na rade, presente, LGU family, ang MMWD family ko, si Pare Joel Anticorda, sa mga visitors. Maraming salamat po sa pinakita ninyong suporta noong 2019 at lalo na po ngayon na overwhelming po ang resulta ng eleksyon. Just what I have told you 3 years ago, public trust, public service is a public trust. Kailangan ang tao may tiwala at kumpiyansa sa atong mga leaders, sa atong mga nakaingkod na nagaserve bilang mga public servant. Ili na akong ginahimo, dili lamang para sa sarili ko, kundi para sa buong Mobo. Nag-agi kita 2 years global crisis. Nagkaigo kitang pandemic for the past 2 years. Grabe ang sapay naton pero nalampasan naton. It is because kailangan naton mag-serve, ipakita sa tao ang tama kag honesto na pagserbe. Apisar sa kita 4th class municipality, ipakita naton na kaya naton magkaiguan mga proyekto na darako, konkreto na proyekto para mapakita natin sa tao na dili lamang kay kita 4th class, wala na kitang kakayanan na magkaigwa sa mga darako na proyekto. Kailangan din natin ma-improve ang atong educational system. Damo ako nakita na kabataan sa Upland Barangays na nasa high school pero dili maaari magsurat, di maaari magbasa. Kailangan i-push, ma-improve natin ang educational system natin. Nya na, para ma-improve ini kag wala ng dahilan, kailangan natin mapaganda ang aton infrastructure program pakato sa Upland Barangay. Tuloy-tuloy po ang aton road networks, construction of our road networks pakato sa aton priority areas and Upland Barangay.
Kailangan natin ma-improve ang aton healthcare system. Pinatunayan natin na kaya natin lampasan ang pandemic for this past 2 years. Mas gusto ko na mapaghandaan kag ma-improve ang aton medical healthcare system natin. Ada po, ang akong manghod, isad na doktor sa St. Luke's, ada gina ongoing ang iya ginahimo niya na hospital dili sa Tubangan sila na evacuation center. Gin-convince ko ang akong manghod na mag-put up sa isad na maganda quality na hospital. Wala kitang kakayanan bilang 4th class municipality na magkaigwa sa lisad na matahong na hospital. Dili kaya sa atong munisipyo. Kaya i-convince ko kag sa buong pamilya ang akong manghod na ada nakatrabaho sa St. Luke's na mag-put up sa lisad na dako na clinic, kumpleto sa laboratory, kumpleto sa equipment, kag kumpleto sa iya mga doctors na kaamigo sa St. Luke's. Dili na po ang atong mga atong mga pinalangga na taga Mobo, dili na makadalagang pa Manila para maghanap sa bulig sa atong healthcare. Igwa na kita dili sa matahong na hospital sa padalagan sa akong manghod. Kailangan din naton mapakusog ang atong livelihood programs. Kaya na momento 2022, 2023, 2024, igo pa ang kwartang gobyerno. Pag 2025, sinisiguro ko sa iyo, paubos na ang kwarta sa gobyerno. Kailangan mapaganda, mapakusog naton ang aton local economic activities. Ma-uplift naton ang atong economic activities. Pakusugon naton ang atong revenue and tax collection. Kagsa diba na economic enterprise sa munisipyo sa Mobo. Amo ini ang dahilan kung ano kay tuloy-tuloy ang paghihimo namon sa mga kooperatiba para makahatag sa damo na trabaho kag hanap buhay para sa mga taga Mobo. Inatanan, ginasiguro namon na dapat naga-function kag nagakita ang mga ginaput up naton na hanap buhay. Amoy na kung ano kay ang battle cry naton, trabaho kag negosyo. Tunay na asenso para sa taga Mobo. Miskinano naton na programa na ihatag sa tao. Kung wala sa pangabuhay kag hanap buhay, ang mga pumuluyo sa Mobo magabalik gahapon sa basic na problema. Kung wala sa nagasunod na kwarta sa tao, dili gahapon makapay-eskwela sa inyong mga anak. Dili ka ako makahatag sa pagkaon sa lamesa 3 times a day. Kaya kailangan naton tagaan sa pangabuhay. Kaya dili man tanan na tao, pwede tayo sunod sa munisipyo. Pwede tayo tagaan sa trabaho. Kailangan tukduan ng tao na dili magparahangad sa gobyerno sa ayuda. Kailangan maningkamot. Maningkamot na magkaigwa sa pangabuhay sa tama na paraan. Tama itong isabi ni Kuya Julius. Kailangan natin sa disiplina. Although at taga Mobo, pareho sa nga akong sabi sa na first time ko na nag-inaugurate. Pabayaan nyo na yun na pagkabulang sa mga taga Mobo. Kay parte ini sa natong kultura. Pero kailangan ko ang disiplina sa kadusan. Dili ko gina-encourage magbulang ang mga magsugal ang mga tao. Magsugal ka mo kung sobra na niyo kwarta. Pero kung dili kaya maningkamot ka mong magkakwarta kay para kung igo ka mong sobra amo ka mo maghimo sa iyo diversyon. Diversyon lang ko ina, dili kay pangabuhay. Ang kinahangay ko po sa aton mga pinalangga na mga kumuluyo sa Mobo, magkaigo kita ng political unification. Dili ta kailangan para suruay
para sa diri na kapakanan, kundi dapat isipon naton ang para sa kadamuan, ma-improve naton ang buhay sa mga taga-Mobo. Ini po niya na ginahimo ko, tuloy-tuloy na magkakaigaw kita sa infrastructure program. Ang mga barangay na dili po nakatanggap sa mga proyekto, ulat-ulat lang po. Sa niya na, siyam na covered court ang ginapahimo naton. Sa mga dili pa nakatagaan, maaabot kag maaabot po ang para sa iyo. Kagaya sa gisabi ko, may 29 ako na anak, 29 ang atong kailangan pakaunon sa pantay-pantay. Kung nauuri man, ano ba? Dili po kaya sa atong budget na sarabayon. Pero ginahimo ko po ang tanan, makangayo sa national government, sa provincial government, kung mapakusog ka natin local tax collection para magkaigaw kita ng damo-damo na mga programa. Hinahinay tayo ni pagandahon kay ang dream ko na maging second class municipality ang Mobo or maging first class municipality ang Mobo. Halayo pa po kita sa pagiging syudad. Dili tanay ipirit ang mga bagay na dili po man akma. Kag dili pa kita qualified. I-dream naton na magkaigo kita pangabuhay para sa tanan. Wala na akong ginahangay, kag wala na akong gusto hangayon, kundi ang ma-improve ang buhay sa kada usad na mabuhay. Amo lang po, malisod po ang buhay sa lisod na politiko. Nakapasan sa akon ang tanan na problema sa Mobo. Pero malipay ako magatag sa akong serbisyo. Kaya nakikita ko man na unti-unti nakikilala ang Mobo, unti-unti nagkakaigwa na sa realisasyon ang akon ginadam ko. Ini kaupod sa naton mga konsyales. Kuntani magkaigo kita unification para sa usad na desisyon ang pag-asenso sa Mobo. Kung may suruay man para sa kayuhan, ato ninatanggapon. Pero kung dili para sa kayuhan, dapat isipon naton ang kapakanan sa naton, kumuluyo. Nag-aasa naton mga barangay na magkaigo sila sa mga proyekto, kaya maabot po na sa iyo. Damo-damo po na salamat sa tanan na nagsuporta at naghatag sa akon sa kumpiyansa. Overwhelming po ang ginhatag nyo na suporta. Dako-dako ang pinakita niyo na suporta sa iyo, Mayor. Kaya dili ako mag-asawa, dili ako makakapoy maghatag sa serbisyo para sa katawuan sa Mobo. Asahan nyo, sini na 3 years ko, kung magkaigo kitang chance, ma-open up, at ma-level up natin sa Congress, ang atong munisipyo na maging second class or first class municipality. Isad na urawa, sa ng mga nakasurvey na atong mga servidores, na makabot ang panahon na maging first class municipality ang Mobo. Nakilala na kita yan sa buong Masbate na isa na nag-improve na munisipyo. Kinakilala kita sa natong gobernador na matahong ang atong pagserbisyo. Siguro, tuloy-tuloy po ang atong paghatag sa serbisyo. Kagkaupod, ang atong vice mayor, ang atong board member, si Chris Espinosa, kaupod ang atong mga konsyales, dalagan paabante, kag mga buksay paabante ang munisipyo sa Mobo. Maraming salamat at maayo na puso sa inyo talaga. Thank you, Honorable Mayor Raymond Osmundo and Salvacion. We thank you all for attending this inauguration ceremony and pray for your support to our elected and re-elected municipal and provincial officials for the continued development of the municipality of Mobo.
this is your host, Ronick Jerusalem, saying thank you, and let us all look forward to a better and brighter tomorrow for our municipality. Ladies and gentlemen, once again, good morning.